And let's now go to Baking and Pastry Arts Academy in Diliman, Quezon City. Pia Bonalas is there to give us an idea on the lessons and activities the Academy offers. Good morning, Pia. Claire, this morning I am set to learn a thing or two here in the kitchen with my skills limited to sauteing garlic. With me is Chef Casey Capule of Baking and Pastry Arts Academy to tell us more about her school. Good morning, Chef. Hi, Pia. How are you? Can you tell us, Chef, ano po itong ginagawa natin in front of us this morning? Today, Pia, we are making a bahay kubo sandwich cake. So instead of serving it ordinarily, we can have it stacked together as a house. Typically just the vegetables in the bahay kubo song. Makikita dito. Can you tell me, paano po ba yung process ng pagbubuo ninyo nitong bahay kubo cake natin? Okay, so unang-una po ay, of course, we bake the bread in a loaf shape and then had it spread with your choice of cream cheese dressing. And then, i-assemble mo lang siya ng typically ng parang bahay talaga. And then, aside from that, after nyong i-assemble, nandito na tayo sa decorating stage. Can you tell me what's happening on top here of the sandwiches na in-assemble sa house? Meron po tayo nilagay na parang icing. Actually, yun din po yung cream cheese na nakaspread po sa loob ng sandwich. So, nilabas lang po natin siya. Finroast po natin yung bubong ng bahay kubo. And then, papatungan na natin ng mga gulay around it. But the cream cheese looks like there are little specks of ano po ba yung hinalo natin sa cream cheese? Kung natatandaan nyo po, ang bahay kubo po ay merong bawang at sibuyas na lirik. So, meron din po siyang bawang at sibuyas. At konting linga. Ayan. So here, may pinapatungan na natin siya ng parang maglumukhang, ano ba tawag doon? Kugoy? Yung ating kubo mismo. Yung kubo mismo. And then, meron din tayong parang mommy and daddy dito. Oh, yes. Ano naman sila? Sila ang may-ari ng kanilang bahay. At ito na nga po, gawa po ito sa garlic na meron pong luya na katawan. At labanos, talong, at saka konting ugat po. Nung gulay mismo, pwede nyo gamiting buhok. So you really encourage creativity here in doing what you do best. Chef, can you tell me, sino po ba yung mga tumutulong sa atin this morning sa paggawa ng ating bahay kubo? Today po, ang ating mga assistants ay mga aking mga kaibigan po sa Tahanan Santa Luisa. Sila po ay aking mga scholars sa aming eskwelahan. So nag-accept, meron po kayong mga scholars dito sa school ninyo. Ano pong program ang meron kayo para po sa kanila? Okay, ang aming ipinagmamalaki pong program is the Bakery Entrepreneurship Course 1. Ito po ay kurso na ginagawa po 4 na araw. At mula po doon ay natututunan mo ang paggawa ng cookies, ng cake, mga tinapay at saka mga pies. At yan, makita mo, this morning, ito naman tumutulong sila sa paggawa nitong bahay kubo cake. But aside from your scholars, ano pa pong classes do you offer here in your school? We also offer cake decorating classes. And typically, monthly, we change it. Depende sa season din kung ano yung gusto ng masa na pagkain. So, yun din po yung tinuturo namin. Minsan donut, innovation sa pandesal, ganun po. Now, it's the month of July. Ano bang medyo gusto ng masa na matutunan? Ang gusto, sa akin pong experience, ang gusto po ng masa ay ang something na nakakabusog, mura, at maganda ang presentation. Oh, okay. Just like this one right in front of us, this bahay kubo cake. Meron pa po ba kayong ibang offer like kunwari for those with busy schedules who are in the corporate world, meron din po ba kayong matutulong sa kanila na gusto pa nilang matutong magluto? Definitely. Kami po yung nag-offer din ng weekend schedules for these courses, and at the same time, meron din po kaming morning and afternoon schedules po. For those naman na tulad ko na wala talagang alam sa baking kasi nakita ko, hasang-hasa na sila sa pagmamasa ng dough, mahirap ba yan matutunan? Napakadali lang, Pia. Napaka-importante talaga na meron kang magandang basic na foundation sa baking. So, lagi doon po kami nagsisimula. Tinuturo po namin lahat from scratch. Yun po. May age limit ba yan? Kasi like, for those who are older already and then parang siguro, di ba they say you can't teach an old dog new tricks. Kaya pa ba matuto ng mga bagong mga putahe ng mga mas matatanda na? It's never too late, Pia. Actually, you can even start as young as 5 years old dito po sa BPA Academy. So you have lessons also for kids? Yes. During summer, we offer
So, paano naman yun? Ano naman matututunan ng mga bata sa mga courses? Ang mga bata po, meron po kaming version po ng 4 na araw din at the same time meron din po sila mga ginagawa doon ng mga panggawa sa almusal, mga pancake, meron po tayong mga cakes din, cookies. Okay, and then aside from that, kasi when you say right nowadays, a lot of people are getting into the culinary arts. They want to learn how to bake, how to cook, and they say that it's expensive. For a class na for 4 sessions, magkano bang ino-offer ninyo na price range? Yeah, Pia, yun po ang pinagmamalaki namin. Kami po ay meron pong tagline na mag-aral, magnegosyo. So para po makapagsimula kayo, sa mahalagang 6,000 po, kayo po yung meron ng background ng konti sa baking po. Wow, that's really nice to know. Thank you so much, Chef Thank Casey. you so much. There you have it. For those of you who still want to know how to bake, how to cook, and to improve your skills in the kitchen, do check out Chef Casey's Baking Pastry Arts Academy. Claire, Amelin? Thanks, Pia.